give you the treasures and riches stored in sacred And welcome back places. sa ating channel mga katiyats para sa ilang minutong pag-analyze nitong inyong mga padalang treasure markers. At bago tayo magpatuloy, of course, shout out muna tayo sa lahat ng ating mga katiyats all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga katiyats in abroad. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo dyan. Alright, shout out tayo kina Intensity, kay Rad Carduna, Obligado, Vince Macabio, kay Sharmalo Urungan, shout out din kay K1 Heart TV, Ariel Bertudaso, user QM5, kay user GQ3, kay Glenn Mario, shout out din kay Raul Rangia, kay Long Platero, LJB Misor, Henry Luro, Hyacinth Optimia, user VX5, Elmer Lozano, Roy Tamin, kay user WP5, Cirilo Jaom, Romy Soriano, Robert Cabonilas, and lastly, shout out kay Drexy Linriquez, kay Rico Mausisa at kay Rindon Mundala at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Magandang buhay mga katiyats. Shout out sa ating mga katiyats sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga katiyats sa abroad, especially diyan sa magulong nasyon ng Israel. Meron tayong mga Filipino subscribers diyan. Ingat kayo diyan mga katiyats. Okay, at huwag kalimutan of course tumawag sa tulong ng ating Panginoon. Okay, so ito, napakagandang marker nito mga katiyats. Atin muna tingnan sandali at balikan natin yun mamaya. Ito rin, lalo na ito, napakaganda nito. Okay, atin muna ito i-enhance. Ayan, nag-symbolize yan ng mga boxes and gold bars. So meron nakabaon dyan sa malapit. Atin mamaya balikan yan. Dito muna tayo. Sa isang ito, meron akong natagpuan na site na recovered treasures, pinaghukayan na nakuhaan na ganitong sign. Kaya nakapag-formulate ako ng sign na ganito, merong dot, ganito na mga sign yan at ganito. Okay, ang mga kahulugan yan ay ang treasure ay malapit lang talaga sa bato na yan. Okay, ngayon ito kapag itong ina-analyze natin to ng itong tinatawag na layman's style, yung common traditional style, ay gagamitin natin tong linya. Anong linya ang ating susundan, di ba? Yan ang very traditional. Pero yung nakita ko na site na nakuhaan ay kakaiba siya. Kaya hindi lahat ay ganito na sundan natin to. Pero merong kakaibang style sa paghanap nito. Okay, pero sa hindi nakakalam sa traditional nito, of course, ito ay kung lagyan natin yan ng tubig dyan, yan, patakan natin dyan ng tubig, buhusan natin, of course dito yan bababa, di ba? At dito sisipsipin ang tubig. So ibig sabihin dito lamang ang item. Okay, at mayroong dot na malalim na maganda. So pwedeng 1 meter to 5 meters ang distansya nito. Ito ay traditional lang ito na na pag-analyze. So dito papunta 1 to 5 meters. Ngayon yung sa sinabi ko na personal na natagpuan ko na recovered, yung nahukay na, hindi ako yung naka-recover. Kaya ginawan ko ito ng nilagay ko sa aking mga record, mga kopya sa aking record books ang ganitong sign na kapag may dot
At kapag may linya, yung sa nakita ko ay papunta siya dito. Okay, kaya kung makakita tayo ng ganito, linya na may dot sa itaas, ang ibig sabihin pressure down under. Kapag ganito naman, nasa baba, hindi sa baba, kundi sa likod. Doon tayo pupunta sa itaas o sa likod ng bato. Ngayon ito, dahil nagkatagilid to na ganito, itong narito sa bato, so ibig sabihin punta tayo sa kaliwa. Kaya ngayon punta tayo sa kaliwa. Unang distansya ay dito lamang, sa 1 meter galing sa bato. Ito yung mga giveaway marker, at sometimes yung tinatawag na quick deposit na mababaw lang, kaya tinatawag na quick kasi mabilis ang pagkabaon. Walang oras, wala pang oras tapos ng pagbaon, siguro nasa 30 minutes lang ang paghukay, kaya mababaw lang hanggang balikat lang yan. So hanggang balikat nasa 2 meters, kaya 1 meter muna, at kung wala, patuloy tayo sa layo na pangalawang hukay ay 5 meters. At kung wala, hukay tayo sa kalagitnaan ng 1 meter at 5 meters. Okay, so yan ang aking analysis sa ganyan na sign, ka-TH. I-try nyo lang kasi merong nakakuha sa ganyan. Okay, ito ang sinasabi ko na ang dami-daming symbol for boxes and gold bars dito. Una, dito sa itaas, oh. Meron na kagad dyan. Ilan ba dyan ang nag-symbolize ng gold bars? Ito. Barita yan, nakaganyan yan, di ba? Rectangle, ito naman. Rectangle na rectangle yan. At ito, square. So, box ito. So, ibig sabihin niya ay meron pa dito, square ito. So, ibig sabihin there are multiple or plenty of gold bars sa malapit sa bato na ito. At kung ito'y heart, ito, kung heart ito mga ka-TH, tingnan nyo muli. Ibig sabihin dito lang sa baba or sa harap niya ang paghukay niyan. So dito lang yan, ito na portion. Ganda ng ano na to. Wala siyang indicator na kaliwa o kanan, pero meron siyang indicator na sa harap. Ngayon, i-try nyo pag pukpok ng bato o martilyo pala, huwag yung bato gamitin. Ang bato ang pukpukin ng maso or martilyo, ang mga gilid niyan. At kasama na yung likod. Meron palang letter C dito. Yan. So yan, automatic na yan na baba. So minsan, ang mga marker ay nilagay sa harap ng bato, pero minsan din ay nasa likuran nilagay ang item. Kaya dalawa lang ang paghukay nito para sa akin mga ka-TH. Kung ito'y puso dito, ibig sabihin sa harap tayo ng bato. So dito tayo. Ito. Sa harapan mismo. Distansya lang ng 1 meter. Yan. At hukay tayo. At kung wala, doon tayo sa likod. Maghukay. Okay, kung ganito yung bato, nandito yung mga marka. So kung wala dito sa sinasabi natin na harapan, ito, so lipat tayo sa likod niya. Okay, at huwag kalimutan pukpukin ng maso ang parte ng bato na ito. Lahat ng parte niya
kasi kakaibang kanyang skulptura, kakaibang hugis, pwedeng quick deposit inside the rock. Pwedeng sa loob yan ang deposito. Okay, so punta tayo sa isa. Itong isa ang pinakamaganda, ito. Napansin niyo mga ka-THO? Sinilsil siya. Sinilsil, okay? Ito, malaking bilog yan at merong parang may sima. Ito, parang may sima dito na ganyan. Yan. So ano pa ba yan? Di treasure under na yan dito sa harap niya. Ngayon, ano pang sign dyan nagsabi na treasure under? Ito. Mismo ang bato, triangular shape yan. So, in front. So, okay tayo sa front. Pwede tayong mag-drifting pababa sa ilalim niya. Kaya lang mapanganib. Baka bibigay ang bato, kaya gamit kayo ng itong timbering. I-timber nyo ang inyong hukay. Okay, dubli-dubli dito ang nagsabi na na treasure in front. Ito, malaking X. Yan. Nagsasabi na nandyan lang ang target. Target is in this rock. Okay, at kung kunin natin ang kahulugan nitong malaking ito, ang kahulugan niya ay entrance. Entrance in front. So, dito lang. Baka in front, diyan ang hukay para makapunta sa chamber. Sa tingin ko, ito'y big deposit sign ito. Kapag mga big boulder na merong marka na maganda, mga malalaking bato, ibig sabihin malaking deposito din. Kaya yan. Lahat ng sign dito nagtuturo na front. Okay, kaya galing sa bato, ito yung bato halimbawa, at ito yung kanyang front. So kanina sinabi natin na 1 meter distance, hukay tayo dyan. At wish lang tayo na giveaway treasure ito or quick deposit. Kasi kung big deposit ito, sa palagay ko big deposit, ay malalim talaga yan. Kaya pray lang tayo na baka merong mahits sa lalim na 4 meters. Okay, so kung wala kayong makita sa 4 meters, ang akin dyan recommendation, kapag walang man-made object sa 4 meters, huwag na kayong magpatuloy. Kung nakita nyo ay layering, black soil, red soil, blue soil, mga putol-putol ng kahoy, mga uling, kapag ganyan ang nakita nyo, yan ay mga layering ng malalim or big deposit. Kaya sugal na yan. Kapag wala tayong financing, kung maliit lang ang ating pondo, ay wag na lang kasi mauubos talaga yan. Kasi sa big deposit, gagastos ka rin dyan ng almost ₱1,000,000. Kasi malalim siya at ang gastusin mo sa timber ay malaki kasi mahal ngayon ang kahoy. Kaya para sa akin, kung big deposit man ito, ay try lang natin baka merong giveaway sa mababaw nito na binigay nila bago magpatuloy sa pinakailalim. Okay, pero magandang to, walang duda, this is a treasure marker. Okay, kasi nandyan yung mga signs. Okay, lahat yan nagsasabi na treasure in front, treasure under. Okay, pero try nyo rin pag ano ang likod nito, pag test dig, kasi baka sa likod nilagay ang giveaway. Baka dito sa likod, kasi ganyan talaga ang hapon. Kapag merong big deposit sa front, meron yan sa opposite na giveaway. Okay,
Yan, maraming nakakita, nakakuha ng mga quick deposit or giveaway or small stash sa likuran ng mga big boulder marker. Kaya, okay, yan ang aking recommendation. Number 1, big deposit ito sa harapan. Pero sa number 2, pwede tayong makakuha dyan ng small deposit or giveaway. Okay, kaya ito yung pangalawa natin na hukay dyan sa likod for giveaway. Legit marker, magandang mga markers ito mga katiyats. Ito naman, ito yung kanina. So narito ang dot, narito ang linya. So mag-cross tayo dito ang hukay na side. Ito. Distansya 1 to 5 meters. Okay, so tapos na tayo mga katiyats. Maraming salamat sa inyong panonood at pag-subscribe. Ako'y magpaalam na. I'll see you on my next video. Paalam at ingat kayong lahat.